Mga kababayan, mukhang mas lumalalim pa ang defense partnership ng Pilipinas at Japan kaysa sa inaakala ng marami. Dahil ayon sa mga lumalabas na ulat, hindi lang mga barko at surveillance aircraft ang posibleng ipasa ng Japan sa Armed Forces of the Philippines. Mas nakakagulat, pinag-aaralan na rin umano ng Tokyo ang posibilidad na mag-transfer ng mga missile systems na maaaring magbigay ng bagong antas ng depensa sa ating bansa. At kung ito ay matutuloy, maaaring isa ito sa pinakamahalagang military transfers na matatanggap ng Pilipinas sa modernong panahon. Kaya ang tanong ng marami ngayon, totoo bang handang magbigay ang Japan ng kanilang Type 88 anti-ship missiles at Type 03 surface-to-air missile systems? At gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang ating karagatan at himpapawid? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa nakalipas na mga buwan, sunod-sunod ang mga balitang lumalabas tungkol sa lumalakas na ugnayang militar ng Pilipinas at Japan. Mula sa pagpapadala ng mga patrol vessels, pagbibigay ng TC-90 surveillance aircraft, hanggang sa usapin ang posibleng paglipat ng mga Abukoma-class destroyers sa Philippine Navy. Ngunit kamakailan lamang, mas naging seryoso ang usapan matapos lumabas ang mga ulat mula sa iba't ibang Japanese media organizations at defense sources na nagsasabing pinag-aaralan na ng Japan ang pag-export ng ilang missile systems sa Pilipinas. Ang impormasyong ito ay lalo pang naging usap-usapan matapos ibahagi ng defense analyst na si Horizon 3 sa social media ang mga detalye ukol sa mga planong ito. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, kabilang sa mga sistemang pinag-aaralan para sa posibleng transfer ay ang Type 88 surface-to-ship missile at ang Type 03 Chusam surface-to-air missile system. Kung pamilyar kayo sa mga modernong coastal defense systems, alam ninyo na hindi basta-bastang kagamitan ang mga ito. Unahin natin ang Type 88 surface-to-ship missile. Ang Type 88 ay isang truck-mounted anti-ship missile system na ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force. Dinisenyo ito upang bantayan ang mga baybayin ng Japan laban sa mga barkong maaaring magbanta sa kanilang teritoryo. Sa simpleng salita, isa itong missile system na kayang umatake sa mga barkong pandigma mula sa kalupaan. Ibig sabihin, kahit wala kang malaking fleet ng mga destroyer o frigate, maaari mong bantayan ang iyong mga baybayin gamit ang mga mobile missile launchers na nakatago sa iba't ibang lugar. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng konsepto ng coastal defense missile systems sa modernong panahon. Kapag may potensyal na kalaban na gustong lumapit sa iyong baybayin, maaari mo silang bantaan o pigilan gamit ang mga missile na inilulunsad mula sa lupa. At para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla, malaking bagay ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan. Sa katunayan, noong balikatan exercises, nagkaroon ng pagkakataon ng Japan na magsagawa ng live-fire demonstration ng kanilang Type 88 missile system sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga unang pagkakataon na nakita ng maraming Pilipino kung paano gumagana ang sistemang ito sa aktwal na operasyon. Maraming defense observers ang nagsabing maaaring yun ay hindi lamang simpleng military exercise kundi pagpapakita rin ng kakayahan ng sistema sa harap ng mga potensyal na partner countries. At mukhang naging interesado nga ang Pilipinas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang mas advanced na sistema na kasama sa mga ulat. Ito ang Type 03 Chusam. Ang Chusam ay nangangahulugang medium-range surface-to-air missile. Kung ang Type 88 ay para sa mga barko, ang Type 03 naman ay para sa mga banta mula sa himpapawid. Kabilang dito ang mga fighter aircraft, drones, cruise missiles at iba pang aerial threats. Sa kasalukuyang panahon kung saan lalong lumalawak ang paggamit ng drones at long-range precision weapons, napakahalaga ng pagkakaroon ng maasahang air defense system. Isa ito sa mga kakayahang matagal nang kulang sa Armed Forces of the Philippines. Sa loob ng maraming dekada, nakatuon ang AFP sa internal security operations kaya hindi gaanong nabigyang pansin ang pagtatayo ng Integrated Air Defense Network. Ngunit habang nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific region, nagiging malinaw na kailangan ng Pilipinas ang mas matatag na depensa laban sa mga banta mula sa himpapawid. Dito pumapasok ang potensyal na kahalagahan ng Type 03 Chusam. Kung sakaling makakuha ang Pilipinas ng ganitong sistema, maaari itong magsilbing pundasyon ng isang mas modernong air defense architecture.
Bagamat wala pang opisyal na kontrata o pinal na kasunduan, ang simpleng pag-uusap tungkol sa posibilidad na ito ay malaking indikasyon kung gaano kalaki ang pagbabago sa defense relationship ng dalawang bansa. Noong mga nakaraang dekada, napakahigpit ng Japan pagdating sa pag-export ng mga kagamitang militar. Dahil sa kanilang post-World War II policies at constitutional restrictions, halos imposible noon na makakita ng Japanese-made weapons na ginagamit ng ibang bansa. Ngunit nagbago ang sitwasyon nitong mga nakaraang taon. Habang lumalala ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific, unti-unting binabago ng Japan ang kanilang pulisya upang magkaroon ng mas aktibong papel sa regional security. Noong Abril taong 2026, lalo pang niluwagan ng Japan ang kanilang mga patakaran ukol sa pag-export ng defense equipment. Dahil dito, naging posible ang pag-aaral sa mas maraming uri ng military exports para sa mga kaalyado at strategic partners. At isa sa mga bansang madalas mabanggit sa usaping ito ay ang Pilipinas. Hindi na ito nakapagtataka, parehong maritime nations ang Pilipinas at Japan. Pareho ring may interes sa pagpapanatili ng malayang paglalayag at katatagan sa rehiyon. Pareho rin silang nakararanas ng mga hamon sa kanilang mga karagatan. Kaya naman natural lamang na lumalim ang kanilang defense cooperation. Bukod pa rito, mayroon ng Reciprocal Access Agreement ang dalawang bansa na nagpapadali sa military cooperation, joint exercises at iba pang security activities. Ang kasunduang ito ay maituturing na isa sa pinakamahalagang defense agreements na pinasok ng Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Habang lumalawak ang kooperasyon, unti-unti ring lumilitaw ang posibilidad ng mas advanced na military technology transfers. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang maaaring maging epekto nito sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang transfer ng Abukoma-class destroyers, magkakaroon ng karagdagang surface combat capability ang Philippine Navy. Kung madadagdagan pa ito ng Type 88 anti-ship missiles, magkakaroon ng bansa ng mas malakas na coastal defense network. At kung maisasama pa ang Type 03 CHUSAM systems, magkakaroon ng panibagong kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang mahalagang military installations laban sa mga banta mula sa himpapawid. Sa madaling salita, hindi lamang iisang sangay ng AFP ang makikinabang. Parehong maaaring makinabang ang Navy, Air Force at maging ang Army. Ito ang dahilan kung bakit maraming defense analysts ang tumitingin sa mga planong ito bilang bahagi ng mas malawak na modernization effort. Hindi lang ito simpleng pagbili o pagtanggap ng kagamitan. Ito ay bahagi ng pagbuo ng mas integrated at mas credible defense posture para sa Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa final approval ng mga missile transfers. Marami pang usaping teknikal, legal at pinansyal ang kailangang pag-usapan. Kasama rito ang training ng mga personnel, maintenance requirements, logistics support at interoperability sa mga kasalukuyang sistema ng AFP. Ngunit kahit nasa yugto pa lamang ng pag-aaral ang mga planong ito, malinaw na may seryosong interes ang magkabilang panig. At para sa maraming Pilipino, isa itong senyales na unti-unti nang nakakamit ng bansa ang mga kakayahang matagal nang hinihintay ng ating sandatahang lakas. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang usapan ngayon ay hindi na lamang tungkol sa mga barko. Hindi na lamang tungkol sa mga surveillance aircraft, at hindi na lamang tungkol sa mga military exercises. Ang pinag-uusapan na ngayon ay mga missile systems na maaaring magbago sa paraan ng pagtatanggol ng Pilipinas sa kanyang teritoryo. Mula sa Abukoma destroyers, hanggang sa TC-90 aircraft, hanggang sa Type 88 anti-ship missiles at Type 03 air defense systems, malinaw na mas lumalalim ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan. Kung magpapatuloy ang direksyong ito, maaaring masaksihan natin sa mga susunod na taon ang isa sa pinakamalalaking hakbang sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. At para sa isang bansang patuloy na naghahanda sa mga hamon ng hinaharap, maaaring ito na ang simula ng isang bagong yugto sa kakayahan ng ating pambansang depensa. Ano ang masasabi ninyo mga kababayan? Dapat bang ituloy ng Pilipinas ang pagkuha ng mga missile systems mula sa Japan? At sa inyong palagay, gaano kalaki ang maitutulong nito sa seguridad ng ating bansa? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa Philippine Defense, military modernization at mga mahalagang kaganapan sa Indo-Pacific region.